Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na Descension of the Messiah. Descension of the Messiah. Ito po ay nakabase sa 1 Timothy chapter 1 verse 14 to 16. Ito pong Book of Timothy ay isinulat po ni Apostol Pablo para po sa kanyang kamanggagawa o sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. And this letter ay reminder po o guide po ni Timothy para po sa kanyang pagpapastor o sa kanyang ministry. Kaya kung mababasa po natin itong letter ni Apostle Paul para po kay Timothy, it is about the elders, paano po pili ng elders sa simbahan, and paano po proteksyonan yung iglesia na kanyang hinahawakan, Church of Ephesus, sa mga maling katuruan. At ngayon pong umaga, hayaan po muna natin na i-define po natin yung deep-rooted. Dahil yun po yung ating tema ngayong buwan, patungkol po sa rooted. Sabi po dito, pag sinabi po natin deep-rooted, it is firmly established over time. Kaya po ang goal po natin ngayong umaga, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos, makita po tayo ng Panginoon o ang ating pananampalataya ay firmly established sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagbaba dito sa ating mundo. Makita na tayo po ang ating pananampalataya ay nakasandig po, nakarest sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating kaligtasan at ating buhay ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong po na sasagutin natin ngayong umaga, what is the relevance of the descension of the Messiah? What is the relevance of the descension of the Messiah or Jesus Christ? It is important to us as a Christian, the descension of Jesus Christ. Mahalaga nga po ba sa atin bilang mga mananampalataya ang pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Nakikita pa po ba natin yung kaugnayan ng pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa sa ating buhay bilang isang mananampalataya? And one of the reason kung bakit po naparito ang ating Panginoong Jesucristo at para po sa aking unang puntos, Christ descended to be the foundation of our faith. Christ descended to be the foundation of our faith. Kaya po ang sabi dito sa verse 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at pinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Jesucristo. Sabi po dito, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Ang tanong po dyan, dahil si Apostle Paul po ang nagsusulat na ito, sino nga po ba si Apostle Pablo bago siya makakilala sa Panginoon? According to Philippians 3:5-6, ang sabi po dito, circumcised on the 8th day of the people of Israel, tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to the zeal, persecutor of the church, as the righteous under the law, blameless. Ang tanong po dito, bakit po pinasagana ng ating Panginoon ang kagandahang loob niya kay Apostol Pablo? Makikita po natin dito na si Apostol Pablo po ay isang taga-usig ng simbahan. Kilala niyo po ba si Apostol Paul? Si Apostol Paul po, sikat po siya back then na taga-usig ng simbahan. So, yung encounter nga po niya sa ating Panginoong Jesucristo, pupunta siya sa isang lugar, hihingi siya ng letter ng permit para pumatay ng mga mananampalataya. At ganun po ka-fan si Apostle Paul na bilang taga-usig ng simbahan. Kaya po pinasagana ang kagandahang loob ng ating Panginoon kay Apostle Paul. Sabi po dito sa verse 12 and 13, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalaman ang aking ginagawa no ako'y hindi pa sumasampalataya. Kahit po na inusig ni Apostol Pablo ang simbahan, kahit na po nilait at nilapastangan niya po ang Diyos po ay punong-puno ng habag at kagandahang loob. Hindi lamang po siya binigyan ng pananampalataya, hindi lamang po siya binigyan ng faith, kundi itinuring po na karapat-dapat na maglingkod. Sa lahat po ng ginawa ni Apostle Paul na masama, kumbaga siguro po nakarami rin si Apostle Paul bago makakilala sa Panginoon.
nakadami po siyang Kristiyano o mananampalataya na napatay, sa lahat ng kanya pong ginawa, iniligtas at tinawag po si Apostle Paul sa ministry. At alam po natin na halos kalahati po ng New Testament, si Apostle Paul po ang nagsulat. Makikita po natin yung ministry ni Apostle Paul na very effective sa panahon nila. Kaya po sabi dito, ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang tanong po dyan, what is faith? Alam ko po na tayo bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, aware po tayo o alam natin yung pananampalataya. At ngayon po, hayaan po natin na i-define natin ang pananampalataya o what is faith according to the world and according to the Scripture. Sabi po dito, what is faith? According po sa Oxford Dictionaries, complete trust or confidence in someone or something. Buong pagtitiwala sa isang bagay o sa isang tao. Tayo po ay nagtitiwala sa maraming bagay. At even po dyan sa kinauupuan nyo, kayo po ay nagtitiwala na yung buong bigat nyo ay ma-hold o kayang saluhin ng inyong kinauupuan. So yung daily basis, tayo pong mga tao ay nagtitiwala sa something or someone na kakilala natin. At ano po ang ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo? Ang sabi po dito sa Westminster Shorter Catechism, question number 86, sabi po dito, what is faith in Jesus Christ? Sabi po, faith in Jesus Christ is a saving grace whereby we receive and rest upon Him alone for salvation, as He is offered to us in the gospel. Yung pananampalataya raw po sa ating Panginoong Jesucristo ay yung pagtanggap at yung ating pananampalataya ay nakasandig sa ating Panginoong Jesucristo na pinapakita sa Kanyang Ebanghelyo. At tayo po bilang mananampalataya, alam ko po na tayo po yung ating kaligtasan ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi dito sa Ephesians 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Sinasabi po dito na ang kaligtasan natin, ang ating pananampalataya, ay ito po ay nagmula sa ating Panginoon. At ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 4, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture, that He buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture. Tayo po ngayon ay nakakalapit sa ating Panginoon ng may kapayapaan. Every time po na tayo po ay nananalangin, may confidence po tayo at may kapayapaan na lumapit sa ating Panginoon. Hindi po dahil mabait tayo. Minsan nakala po natin na tayo po ay nakakalapit sa ating Amang nasa langit dahil akala natin mabait tayo. Pero tayo po ay nakakalapit dahil tayo po ay matuwid sa harapan niya dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Tayo po ay dineklarang banal sa harapan ng ating Panginoon sa magitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Kaya po ang sabi dito sa Romans 3 verse 22, the righteousness of God through faith in Christ Jesus for all who believe, for there is no distinction. Yung pagiging matuwid po sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo ay wala pong distinction. Hindi po nakabase kung anong lahi po tayo, kung saan tayo nakatira. Hindi po yung mga taga-BGC lang yung maliligtas at yung mga taga-tagig. Lahat po ng tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Kaya po sabi dito, in Christ Jesus. Kapag sinabi po natin in Christ Jesus, to put or to attach before. Our faith must be in Christ and it must also attach to Christ. Yung ating pong pananampalataya ay nakay Kristo at dapat nakay Kristo lamang. Minsan po tayo ay nananampalataya sa ating mga sariling gawa, ngunit ang ating pananampalataya ay dapat nakay Kristo lamang. Bilang mga Kristiyano, dapat ang pananampalataya natin ay kay Kristo lamang at hindi sa anumang bagay sa ating buhay. Patuloy po tayong manalig sa Kanya
at sa kanyang ginawa. Dahil po sa grasya ng ating Diyos, tayo po ay pinagkalooban ng pananampalataya kay Kristo at tayo po ngayon ay naligtas. At para po sa ating pangalawang puntos, Christ descended to be the basis of our salvation. Christ descended to be the basis of our salvation. Sabi po dito, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan sa lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Sabi dito, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan. Or sa English po, the saying is trustworthy. Sabi po dito, yung trustworthy po na salita, ito po ay galing sa Greek word na pistos. O faith, may kahulugan po na steadfast, which means not changing. Kapag sinabi po nating pistos, it is not changing o hindi po nagbabago. At yung isa naman po ay agios, na worthy o karapat-dapat. Sinasabi po ni Apostle Paul na yung sasabihin niya raw po ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at ito po ay karapat-dapat paniwalaan. Ano po yung kanyang sinasabi? Na si Kristo raw po ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Pumunta po si Jesus Christ dito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Ang tanong po dyan, sino nga ba ang mga makasalanan? Yung po ba yung mga nandudukot sa kubaw? Yung po ba yung mga snatcher sa jeep? Yung po ba yung mga nang-hold up sa mga jeep? O sila po ba yung mga tao na nagnanakaw? Sila po ba ang makasalanan? Ang sabi po sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin po, lahat po ay nagkasala. At kahit isa po ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Lahat po tayo ay sumuway at lumabag sa kagustuhan ng Diyos. So, ibig sabihin po, kahit ako na inyong lingkod, kahit po si Pastor Ray, na pinakamabait po dito sa ating church, kasi pangalawa lang po ako, siya po yung pinakamabait. Lahat po tayo ay nagkasala. Kahit yung pinakakilala nyo pong mabait na tao na hindi nagagalit, sila po ay nagkasala. Lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan. Nakapag-isip, nakapagsalita, o nakagawa ng kasalanan. So lahat po tayo na nandito, bago po tayo maging Kristiyano, tayo po ay makasalanan. Until now po, tayo po ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya yung katabi nyo po, akala nyo mabait, hindi po yan mabait. Makasalanan po yan. Lahat po tayo na nandito ay makasalanan. At ang sabi po ni R.C. Sproul, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Tayo po ay makasalanan, hindi dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Tayo po ay nakakagawa ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan. Hindi po tayo makasalanan dahil nakapag-commit. Pero tayo po ay nagko-commit ng kasalanan dahil in nature, sa ating mga sarili, tayo po ay makasalanan. Gaya nga po ng mga bata, hindi nyo po kailangan turuan maging makasarili ang bata. Natry ko po yan eh. Nanghingi po ako ng lollipop, kahit subo-subo niya, testing lang po ba? Nanghingi po ako sa bata ng lollipop. Pinagdamutan ako. Isipin nyo po, bata yun ah. Hindi naman po siya tinuruan na magdamot. Kumbaga, lagi nga po tinuturo sa bata, bigyan mo. Pero yung bata po, sa kanilang mga sarili, sila po ay makasarili. At tayo rin po ay makasarili. At tayo po ay makasalanan. Kaya po ang sabi dito sa Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like polluted garments. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. Ang ating pong mabubuting gawa nung tayo po ay hindi pa mananampalataya ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Kahit po yung pinakamaganda at pinakamabuting bagay na ating magagawa sa ating buhay o sa mundong ito, ito po ay walang kwenta sa harapan ng ating Panginoon nung tayo po ay hindi pa mananampalataya. Kaya po ang sabi dito sa Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan,
kaya siya nasugatan. Siya ang binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Dahil po sa ating mga kasalanan, si Kristo po ang naging kabayaran. Isipin niyo po, yung lahat ng kasalanan natin, yung ginawa, yung ginagawa, at yung gagawin po natin ay binayaran na ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang naging kabayaran na dapat tayo po yung magbabayad nun ng mga kasalanan, mga parusa na dapat sa atin, si Kristo po ang tumanggap. Kaya po si Apostle Paul ang sabi niya, at ako ang pinakamasama sa lahat ng mga kasalanan. At least siya po honest no? Honest si Apostle Paul. Siya raw yung pinakamasama. Baka isip-isip niyo po, ay nako, kung nakilala lang ni Apostle Paul ang aking asawa, baka sabihin niya pangalawa lang siya. Pero makikita po natin dito na ina-acknowledge ni Apostle Paul na siya po ang pinakamasama sa lahat ng mga kasalanan. Kaya papuri po sa Diyos, pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y iligtas sa walang hanggang kamatayan at puot ng Diyos. Isipin po natin, ang highlight po dapat ngayon ay ang mga tatay. Ngunit yung ama nating nasa langit, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. Hindi po lahat ng tatay ay kaya pong ialay yung kanyang anak. No? Hindi po lahat ng tatay, kumbaga yung sakripisyo, may limitation po. O hanggang dito lang yung kaya kong isakripisyo. Hanggang dito lang bilang ama. Pero yung ama nating nasa langit, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas. Ganon po kadakila ang pag-ibig ng ating amang nasa langit. Ibinigay niya, isipin niyo po, masaya naman na sila dun For sure, yung fellowship nila, yung nung Trinity, masaya na sila dun. Pero isipin niyo po, ibinigay yung kaisa-isang anak, yung ama nating nasa langit, ibinigay yung kaisa-isa niyang anak upang tayo ay iligtas. Ganon po kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya ang sabi po dito sa Romans 5 verse 8 to 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo ay makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya po ng aking sinabi kanina, si Kristo po ang nagbayad ng utang na dapat tayo po ang magbabayad. Isipin niyo po, tayo yung may utang, tapos iba yung nagbayad. Kumbaga, kung sa taong konteksto, parang nakakahiya yun na ako yung nakinabang, ako yung naging masaya sa utang dahil may nakuha ko. Tapos iba yung nagbayad. Nakakahiya sa konteksto ng tao. Si Kristo po ang nahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sabi po sa Romans 3 verse 22, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo sa magitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Tayo po ay pinawalang sala at binilang na matuwid sa ating ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya tuwing tayo po ay lalapit sa ating amang nasa langit, hindi po yung mga kasalanan yung nakikita ng ating amang nasa langit, kundi yung kabanalan at katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil tayo po ay mananampalataya at nananampalataya kay Jesucristo. Kaya ngayon po, ano po yung dapat natin gawin bilang nakareceive po tayo ng grasya na nagmumula sa ating Diyos? Ano po yung dapat natin gawin? Kumbaga, tayong mga Kristyano, ay okay, ligtas na ako. Okay na yan. Okay na to. Hindi po doon natatapos yung Christian life. Hindi po natatapos doon yung gratitude sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay nakaranas ng grasya na nagmumula sa Diyos, masagana po ang pinagkaloob niya sa atin at tayo po ay may pananampalataya, iniligtas tayo sa walang hanggang kamatayan. Ano po yung dapat natin gawin? Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 6 verse 20, for you were bought with a price, so glorify God in your body. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, kaya purihin natin at luwalhatiin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. We must worship God, we must glorify God sa ating buhay. Kaya ang tanong ko po dyan, kapag
wala po tayo dito sa church, ano po yung ating ginagawa? Nag-glorify pa rin ba natin yung ating Diyos sa ating workplace, sa ating bahay? Nabibigyan ba natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos sa ating mga tahanan? Yun po yung i-reflect natin. Dahil tayo po ay mananampalataya na, dapat po pinupuri natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At para po sa aking huling puntos, Christ descended to be the pattern of our life. Christ descended to be the pattern of our life. Sabi po dito, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bagamat si Apostle Paul po, kinonsider niya yung kanyang sarili na pinakamasama sa lahat ng mga kasalanan. Ngunit sabi dito sa verse 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan. Isipin niyo po, sa kanyang pananaw, siya na yung pinakamasamang makasalanan, ngunit siya po ay kinahabagan ng ating Diyos. For what reason po, bakit kinahabagan o naging gracious yung ating Diyos kay Apostle Paul? Bakit pinakita yung grace ng ating Panginoon sa kanyang buhay? Ang sabi dito, upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. Tayo pong lahat, ikaw at ako, tayo po ay kinahabagan ng ating Panginoon upang ipakita ang di masukat na pag-ibig sa atin ni Kristo. Tayo po ay inibig ni Kristo sa ating karumihan. Mga panahon na hindi po tayo kamahal-mahal, tayo po ay inibig ng ating Panginoong Hesukristo. Isipin niyo po, may mga tao tayo sa ating buhay na hindi kamahal-mahal. Kumbaga, mamamatay na lang ako kaysa ibigin ko yan. Mamamatay na lang ako kaysa mahalin ko yan taong yan. Pero tayo po ay inibig ng ating Panginoong Hesukristo sa panahon na tayo po ay hindi kamahal-mahal. Tayong lahat ay inibig ng ating Panginoong Hesukristo sa ating karumihan. Kumbaga, madali pong magmahal ng tao kung kamahal-mahal. Ngunit kapag hindi talaga kamahal-mahal, ay naku, kahit anino po, wag na sanang makita. Pero tayo ay inibig ng ating Panginoong Hesukristo sa panahon na hindi kaibig-ibig. For what reason po, ginawa yun ni Kristo? Upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kagaya po ng ating Panginoong Kristo, we must love other people unconditionally and sacrificially. Kung ano po yung pag-ibig na naranasan natin sa ating Panginoong Kristo, yun din po dapat yung ating pinapakita sa ating kapwa. Ang tanong ko po dyan, sa ating buhay, paano po natin pinapakita sa ating kapwa yung pag-ibig na ating natanggap? Bilang isang Kristiyano po, mahalin po natin ang taong mga nakapaligid sa atin kahit minsan po ay hindi sila kamahal-mahal. Baka tayo rin po ay tayo yung mga tao sa ibang tao na hindi kamahal-mahal pero iniibig nila tayo. At ganoon din po, iparamdam po natin yung pag-ibig na natanggap natin na nagmumula sa ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay nakaranas ng pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoon. At yun din po yung ating ipadama sa ating kapwa. Kaya yung idea po na ang Diyos nga ay nagpapatawad, bakit hindi natin kaya magpatawad? Dapat po, kung tayo ay tunay na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, dapat tayo rin po ay nagpapatawad. Bilang Kristiyano, ipakita po natin si Kristo sa ating buhay. At kagaya po dito sa 1 Corinthians 11 verse 1, tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Be imitators of me as I am of Christ. Ang tanong ko po dyan, do we imitate Christ? Do we imitate Christ? Ito po ay paalala lalo sa mga tatay. Do we imitate Christ?
Bilang head of the family po, kayo po yung magli-lead sa inyong pamilya. At dapat po, bilang mga ama ng tahanan, sa inyo po mismo nagsisimula yung pag-imitate kay Kristo. Dahil yun po yung tutularan ng inyong pamilya. Do we imitate Christ? Alam ko po na hindi madali. Alam ko po na hindi basta-basta. Pero bilang head of the family, meron pong nakapasan sa inyo na kayo po yung magli-lead, kayo po yung magpapakita ng pattern sa inyong family kung paano sila lalaki, lalo na po sa mga may anak. Kayo po yung magpapakita kung paano dapat sila mamuhay bilang isang Kristiyano. I-remind po natin, kayo po pala, hindi pa po pala ako tatay, i-remind nyo po ang inyong mga sarili na i-imitate ang ating Panginoong Jesucristo. Ako po ay nananalangin na pinapakita po sa akin ni Pastor Ray yung mga pictures po nung mga unang panahon. I mean, bago mag-pandemic, yung ating simbahan. Ako po ay nananalangin na hindi lamang po tayo lumago in numbers, pero tayo po ay lumago sa image ng ating Panginoong Jesucristo. Lumago po tayo sa ating Christian life. Hindi lamang po dumami yung ating members, pero lumago po tayo sa ating buhay Kristiyano na kung saan po nakikita po ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At dito po ako magtatapos. Bilang kinahabagan po tayo ng ating Panginoon, tayo po ay binigyan niya ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa pananampalatayang ito, tayo po ay naligtas. Bilang mga tao pong niligtas ng ating Diyos, bilang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay mamuhay kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun po kadakila yung pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Gaya po ng aking sinabi, ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo bilang mga Kristiyano, ang maging pundasyon ng ating pananampalataya, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang maging foundation ng ating kaligtasan ay si Kristo. At kaya pinadala ng ating Amang nasa langit, si Kristo, upang maging pattern natin sa ating buhay bilang mga tao. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po na pinadala niyo po ang aming Panginoong Jesucristo upang ang aming pananampalataya ay nakasandig sa Kanya. Na ang aming kaligtasan ay hindi nakabase sa aming mga sarili, ngunit nakabase sa aming Panginoong Jesucristo. At upang maging example namin, pattern ng aming buhay bilang mga mananampalataya. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig na ipinakita niyo po sa amin, sa biyaya at sa habag na ibinigay niyo sa amin sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen at amen.